chapter 5. Ephesians chapter 5, verses 1 and 2. So Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Kunana. Therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love, just as Christ also loved you, and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Apo dagiti nga sasom italatmikin ka, ada kadya po Dios nga bendisyonam, tapno may accomplish no anyaman apo ti pinanggap mo para itibiyag iti sumagtunggal maysa. Katada kadya po Dios nga dagiti ginapod no, iso ito itulok yung agyan iti puso kon panunot mi, kat madalosan na po dagiti anyaman na po nga kinarugit tapno jay kinapod no lang amati agbati. Katalama kararag milata dagiti kabsat mi hanian kumay nakailata ti mang aywan ti munggal maysa. Mang ipalagip lata ti kinapataga po ti panag may-maysa dagiti namating agdaydayaw ken ka. Ket da kayo apo ti mang sabet iti kasapulan ti tunggal maysa. Dagiti ada sa gubanit na physically kararag mi apo Dios iti panangsagi dio, panang benisyon nyo, tumtumar naman iti agas tapno tumulong kadi apo Dios nga mang pa-recover kadakwada. Kadagiti masakit spiritually kararag mi apo Dios iti panang ipalagip lata ti Santo Espiritu kadagiti sasauyo. Ta iso kadi apo Dios iti mangitud bigsamot lang kadakwada tapno di agpatuloy dalata apo iti panagserbida kin ka. Katalama kadagiti kasapulan mo iti tunggal maysa iti material iti financial iti sirib ken laeng apo da kayo lata kaditi mangisabot kadagiti da baban iti parabor lata kadi ama. Kat kadagiti apo nga panagadalmi talakbikin ka tapno jay sikala ti mayda kon may tanok iti kararag mi tinapatigan-agan ni Hesus Kristo. Amen. Okay, so sa ating pagpapatuloy sa ating verse by verse study ay narating na natin ang chapter 5. So without the chapter division, alam po natin na tuloy-tuloy lang yung thoughts ng Ephesians. So in Ephesians chapter 5, bagamat sabi nga natin walang chapter division in the original scroll, pasalamat tayo kasi binigyan tayo ng mga division at saka verses para mas alam natin kung saan tayo huminto at kung saan tayo magpapatuloy. So, sa chapter 5 ay binigyan ko po ito ng pamagat na imitators of God. So, imitators of God. Isa na mabigat na phrase para sa ating mga mananampalataya. Kasi, ang tinutularan na natin dito ay hindi tao. Diyos na mismo. So, imitators of God, sabi nga parang mahirap, pero nagbigay naman siya ng mga gawain natin para matularan natin kung ano man yung sinasabi ng Diyos para sa atin. So, sa verse 1 and 2, in imitating God, we can imitate God by walking in love. Walking in love, that is verse 1 and 2. Sa verses 3 to 14, we can imitate God by walking as children of light. Mamuhay tayo bilang isang anak ng liwanag. And then, sa verses 15 to 21, we can imitate God by walking wisely. Maging pantas po tayo sa ating mga paglakad bilang isang mananampalataya. Be not fools, but wise. At sa chapter 5, verse 22 hanggang sa chapter 6, verse 9, we can imitate God. Ito siguro yung pinakamahirap in the Christian household. Sa pamamahay ng isang mananampalataya. Dito talaga nagkakatalo-talo yung maraming Kristiyano. At dito rin malakas yung yung group ni na Pastor Tanchi. CCF. Dito malakas yung CCF. Kasi every now and then there is accountability among the church people. At ang accountability na yon ay kung paano ka namuhay
hindi sa church, kundi sa loob ng iyong tahanan. Namuhay ka ba bilang isang Kristiyano sa loob ng inyong tahanan sa linggong ito? Kaya, ayun, becoming imitators of God, makita natin that it starts in the home. Pero, yun nga, pag-aralan natin para matuto tayo, hindi madismaya, ano? Kasi minsan para tayo, ay, kadismayamot, kababain ka niya po Diyos. Actually, that's my feeling. Yun yung feeling ko noon na yung palagi kang galit sa bahay, palaging mainit yung ulo mo, parang nakakahiya na kay Lord na magsilbi sa Kanya. But anyway, we are growing. We are all growing into maturity, Christian maturity. Kaya, yun, patuloy na nag-aaral po tayo sa Kanyang salita. So, but before going to that, unahin natin yung verses 1 and 2. So, verse 1 and 2, sabi po, therefore be imitators of God as beloved children. So, yung therefore, alam po natin na babalik to sa mga previous thesis na kung saan sinabi doon na tayong mga mananampalataya ay meron ng bagong pagkatao. We are now a new creation in Christ. Kaya pwede po tayo na lumakad na naaayon sa pag-ibig and imitate our Father. Kaya hindi po magbigay ng Diyos ng isang command na hindi po siya nagbibigay ng kakayahan. So, bago niya binigay itong mga commands na ito, babalik tayo sa chapter 4, sabi doon, wala na yung old man natin, bagamat yung mga residual effect andun pa rin. At meron na tayong bagong pagkatao. We have a new creature or new creation in Christ. At kaakibot nun ay yung patuloy na pagbabago sa ating isipan. The continuous renewing na nangyayari sa ating mga isipan. Na itong mga kautusan na ito na binigay sa atin, na ito po yung ating mga ginagawa. So dito, sabi po, be imitators of God. So in walking in love, unang-unang makita natin is imitating God as beloved children. Paano tayo lumakad in the sphere of love? Imitate God as beloved children. Tularan po natin ang Diyos. Paano mo tularan ang Diyos? Tao tayo, Diyos siya. Di ba? Minsan may tanong na mga ganun. Pero, tingnan natin yan mamaya. So, yung utos dito is, be imitators of God. Ibig sabihin, noon, ang buhay natin, ay tayo ay alipin ng kasalanan. So, sino yung tinutularan natin? Hindi. Sabi ni Kristo sa mga Fariseo, bagamat hindi tayo Fariseo, kagaya nyo yung ama nyo, who is a liar from the beginning. So, be imitators of God. At mangyayari to kasi binigyan na nga tayo ng bagong pagkatao. At ang bagong pagkatao na ito, ang gusto niyang gawin ay tularan ang Diyos na gumawa sa kanya. Sundin ko ang anuman yung kanyang mga kautusan. Yun pong yung gustong-gusto na gawin nito. Kasi kung titingnan natin ito, yung be imitators of God is present middle imperative siya. Present tense, continuous action, tuloy-tuloy na ito yung gawain natin, middle voice. It is a continuous decision that we have to do daily. Sa pang-araw-araw na buhay natin, we are given this chance or choices na kung saan to imitate God. Gaya nga kanina yung pinag-aralan natin, they were given the choice. Nabigyan sila ng
pagpipilian. To deny Christ or to hold on to Christ. Ginawa nila, pinanghawakan nila yung pangalan ni Kristo. At dito, it is again a middle voice. Pinapakita nito that it is a voluntary and intentional action. Hindi ka pinilit na gawin yun. Pero it is coming out of love. Kasi mahal natin ng Diyos. Kaya natin tutularan siya. We love Him because He first loved us. So, ang utos po dito is be imitators of God. At kung titignan natin, yung B dito is emphatic siya. Ito yung nanguna sa pagkasulat na pinapakita, it really stresses the importance in the force of the command. Na kailangan tayo bilang isang mananampalataya, ito yung gawain natin sa pang-araw-araw. We have to decide na ito yung gawin natin. Huwag po natin hintayin na darating si pastor na sabihin, oh, ikaw ganito ang gawin mo. Hindi po. It is coming out, nanggagaling yan kasi sa puso natin. Kasi mahal natin ang Diyos, kaya yun ang ginagawa natin. So sabi, be imitators of God. Eh, paano yan? Sabi nga natin, tao lang tayo, Diyos siya. Diba? Tao lang tayo, Diyos siya. Paano natin gawin yung kanyang mga ginagawa? However, in the Word of God, babalik tayo sa ating pinag-aralan na Sunday. Anong sabi doon? Be kind-hearted to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Just as God in Christ also has forgiven you. So that is one of the points na kung sabi na imitate God. We imitate Him in forgiving one another. At ito po, sabi nga natin last Sunday, it is a judicial forgiveness. Na hindi kailangan na luluhod yung nagkasala sa atin bago natin sasabihin, I forgive you. From the moment na nasaktan tayo or sinaktan tayo, pinagsabihan tayo ng mga masasamang salita o gumawa sila ng mga kasalanan kontra sa atin, right there at that moment, sabi, forgive them as God in Christ has forgiven us. Huwag po nating hayaan na si bitterness ay lalago sa puso at isipan natin. So just as God in Christ has forgiven us. Alam po natin yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, di ba? Grace. Grace. Siya yung nagbigay ng kabayaran. Siya yung gumawa ng paraan. At lahat-lahat, siya. Ang meron lang sa atin, itinanggap lang po natin yung pagpapatawad niya. Whether we understand it or not. Kaya sabi po, be imitators of God. Meron pong mga pattern na binigay sa atin ng Diyos kung paano natin maging mamimik. Actually, the word imitators is mimic. To mimic. Gaya-gaya sa Tagalog. Di ba? Mahilig tayo sa Pinoy is known for being gaya-gaya. Yung mga ano natin dito sa Baguio at saka Benguet. Yung mga ang pangalan nun, yung mga tourist spot. Di ba? Ginaya yun sa mga foreign countries. Pati pananamit. Nung unang dumating ang isang church sa
dito sa Pilipinas, sabi nila, hindi ka pwedeng maging Kristiyano kung pananamit mo ay yung dating pananamit ng mga Pilipino. Kaya, yung isang nagpapakita na ikaw ay Kristiyano, kailangan yung damit nila sa Amerika, yun yung damit mo. Yung necktie, yung coat, yung sapatos na very shiny. Ayun yung standard ng Christianity noon eh. Yung bagong dumating yung Christianity dito sa Pilipinas, sa isang sikta. So sabi nila, you can only become Christian if you clothe yourselves the same as they clothe themselves in America. That is mimicking. Kaya yun yung sinasabi dito, that we mimic Christ. Gayain natin ang Diyos. At una natin nakita kung paano natin gayain ang Diyos is yung forgiveness. Sa ibang passages ng Scripture, ay makita natin yung ibang standard o yung ibang pattern na kung paano natin magaya ang Diyos. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, sabi po, but like the Holy One who called you, be holy yourselves, also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. You shall be holy, because I am holy. So yung holiness po natin, yung pagkasanto natin, it is patterned after His holiness. Sa Luke chapter 6 verse 36, sabi doon, be merciful just as your Father is merciful. Matthew chapter 5 verse 48, therefore you are to be perfect as your Father or your Heavenly Father is perfect. Actually, sa ating mga kakayahan, hindi po natin kayang gawin ang mga ito. Pero, yung bagong pagkatao na binigay niya sa atin, kaya natin. Because that is formed after the righteousness of God. Kasi yung new creation natin, meron yung katwiran ni Kristo doon. Kaya pwede nating gawin ang mga ito na pinapagawa sa atin kasi meron po tayo ng katwiran ni Kristo. So, be imitators of God. At saka sa New Testament, alam po natin that Jesus Christ is God's ultimate manifestation of God in human form, and He is also the visible pattern and model of our Christian life. Siya yung nakikita na modelo na pattern ng ating mga buhay bilang isang mananampalataya. Kaya, if you're looking for a pattern, bagamat, sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Kaya kung titignan natin, saan ba yung pinakadulo? Si Kristo. Hindi yung tao. Yun po yung standard ng buhay natin bilang isang mananampalataya. As beloved children, why do we imitate God? Kasi anak niya tayo. Hindi po basta-basta na anak. Beloved children. Meron po yung emphasis doon na meron yung intimacy of filial bond. Hindi lang po tayo basta anak na dearly beloved, agapito. Pag may anak kayo, agapito. Beloved of God. So, pinapakita dito yung pag naintindihan po natin yung katayuan natin sa mata ng Diyos,
na tayo ay minamahal na anak, it encourages our continuous dependence. Kasi we know, na di ba yung mga anak natin, saan ba sila humuhugot ng lakas? Saan ba sila humuhugot ng mga pangangailangan nila? Di ba tayong mga parents? We know that. Yan din tayo sa Diyos. Karkaro pa'y kumangaglampay tayo kinyana. Yung pangasyo, tahan yung dawaton tilubong. Narigat mo ito, no, kasi ni Satanas ata isutin ng promise ka ni Kristo niya. Nga ito na dyan lubong, no, dayo ni Kristo kinyana. But we are God's beloved children. At pinapakita nito, yung gaya ng pinag-aralan natin sa Sunday School, the total dependence, at saka that daily intimate fellowship. Kasi alam po natin, ama natin siya. We have the right, we have the privileges na aglampay kinyana every day in and day out. Baka hantay kami ang muti aglampay kinyana. Mamisang kasjaya ka. Ang kaumuti aglampay kinyana. So, adalan tayo. Sa aglampay. Diba? Di pa naglampay, iti may nga anak, iti may nga ama. Ano, kabutang yun ni tatang yung iso nga kayong aglamlampay kin ni amayo. Tayo di kaubing tayo kat bahawt dito, bahawt ijay. Iso nga, even in our relationship with God, no kunada nga ama, medyo andadya butang. Our Heavenly Father is not like our earthly fathers. Mas lalo nga naununong di panagayat, ti ama tayo di langit, nam di ama tayo di daga. No di ama tayo dito daga, kat kanayon nga naungot ka tayo di ama tayo di langit, managparabor, managayat. In our weaknesses, in our rebellious attitude, adadya disiplina na. But He never disciplined us to destroy us. Kasi we are His dearly beloved children. Kaya nga sabi dito is, mimic God as beloved children. Kaya yung mga anak, dapat ginagaya yung tatay. Pero hindi sa masamang ugali. Sa mga mabuting ugali, sabi kanila. But we can never remove the thoughts sa ating mga isipan na kung saan sinasabi, like father, like son. Na minsan, no adda jay kagurgura tayo ng ugali ni ama na padam ni amam. How I wish kastoy mo't kumain niya at ibagada kada tayo in relation to our Heavenly Father. That the people would say, you are just like your Father in heaven. Graceful, merciful, loving, forgiving, and so forth and so on. Imitate God as God's beloved children. Sa verse 2, sabi po, and walk in love, just Christ also love us, or love you, and give Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. So sabi din po dito, and walk in love. Walk in love is another command. Isa itong kautusan ulit. Ito ay isang present active imperative. So ibig sabihin, mamuhay po tayo. Yung word na walk is to live or to walk around. Parang, lakad ka lang ng lakad. Yun yung literal na meaning. At lahat ng mga dinaanan mo, magiging sayo. Kay Abraham po yun, hindi sa atin. But walk here, it is also used meta or figuratively na nagpapakita yung kandak, yung pamumuhay natin, yung ugali natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. So sabi dito, yung buhay natin everyday is namumuhay tayo sa loob ng
pag-ibig. Hindi yung gaya nung awit ni Aguilar. Sabi nung awit ni Aguilar, nabubuhay ako dahil sa pag-ibig. Awit namin sa school, nabubuhay ako dahil sa pagkain. Pero ang buhay natin bilang isang mananampalataya ay ginugugol natin ang buhay natin sa loob ng pag-ibig. That is how we imitate God. Na yung buhay natin, we spent it in love. Na minsan, sabi nga, hirap gawin. Under the pressure of life, mahirap minsan. Pero sabi ko ulit, God gave us the new creation in order for us to be able to live in love. So, makita po natin dito, yung love dito ay hindi lang siya yung emosyon. Hindi lang po ito emotion, rather it is an action word na ginagawa at sinasabuhay ng isang mananampalataya. So, yung love po dito, it does not only define the godly lifestyle also, but it also include na ito yung kaisa-isang motivation natin para gumawa ng mga magagandang bagay para sa ating kapwa mananampalataya at kapwa tao. So walking in love ay pinapakita nito that our only motivation, ito lang kaisa-isang motivation natin, why do we do good to other people? Especially to the household of faith. Kasi mahal po natin sila. Why do you pray for your loved ones? Kasi takot tayo na pumunta sila sa impyerno. No. We pray for them because we love them. Diba? Kaya, in imitating God is walking in love. Na talagang yung buhay natin ay ginagawa po natin lahat in the sphere of love. At dito, meron na namang qualifier. Paano tong paglakad sa pag-ibig? Or how do we live in the sphere of love? Sabi po, just as Christ also loved you and gave Himself for us. Paano ba inibig ni Kristo ang bawat isa sa atin? Paano niya inibig ba yung lahat ng mga mananampalataya? Yun po yung kaisa-isang sukatan kung paano natin ibigin yung kapwa natin na mananampalataya. And that is imitating God. Because Christ is God. Kaya wala po tayong dahilan na sasabihin na we still have that bitterness, we still have that anger, we still have that, ano pa yung pag-aralan natin sa nakaraan? Against our brothers and sisters. Kasi we now have the new creation. Kaya dito sabi, walk in love just as Christ also loved you. Kung paano po natin naramdaman yung pag-ibig ni Kristo sa atin, ganun po tayo magmahal sa kapwa natin, mananampalataya. And gave Himself up for you. So, hindi lang po pag-ibig, pati pagbibigay. So, pag-ibig at saka pagbibigay always goes hand in hand. You cannot simply say, I love you,
Sabi nga sa James, nakita mo yung pangangailangan niya, meron ka namang kakayahan, hindi ka tutulong, that is not love. So si Kristo dito, sabi na, He loved us and gave Himself up for us. Sa John chapter 15 verse 13, sabi ni Kristo, greater love has no man than this, than one lay down his life for his friends. How often do we give our life for our friends? Di man siguro kailangan na mamatay tayo, at sabihin natin na, I give my life for that. Giving our lives for our brethren, ay pwedeng mangyari yun as we allow God na gamitin tayo to pray and to provide for their needs. Sa John chapter 13 verse 34, sabi ulit ni Kristo, a new commandment I give to you, that you love one another even as I have loved you, that you also love one another. So ito yung standard ng pag-ibig natin sa ngayon. Dati, ang standard is, we love others as we love ourselves. Yun yung dati, yun yung kautusan sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, ang sukatan na ngayon is how Christ loved us. Romans 5:8, sabi po, but God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. Sa panahon na kinakalaban po natin ang Diyos, sa panahon na kinamumuhian natin ang Diyos, binigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig. And that is how we love our brethren. So, He gave Himself for us. Yung word na give dito is active voice. Nagpapakita that when Christ came, He gave His life. Hindi po siya pinilit. Wala pong nagpilit sa Kanya na sabi, punta ka sa mundo at mamatay ka sa krus. Wala pong nagpumilit sa Kanya. Yung word na He gave Himself, actually yung word na Himself dito, reflexive pronoun po ito. Ibig sabihin, pinapakita nito yung personal involvement ni Christ in the process, na kung saan, sinasabi dito na si Kristo ang gumawa ng plano at siya yung He accomplished that purpose or that action para sa atin. Kasi alam po natin na tayo in our sin, kailangan tayong mamatay. For the wages of sin is death. But then, Christ came, He gave Himself. Voluntarily, intentionally, He initiated the action and accomplished the action para po sa atin. For us. Kaya sabi sa Romans 16, for the death He died to sin once for all. Kaya when He gave Himself, hindi na po mauulit yun. That is a one-time transaction. Hindi na po mauulit yan. He gave Himself for us. For us. Yung word na for dito, ito po yung isang favorite. Nawa, favorite natin lahat ito bilang isang mananampalataya. Ito po yung word na hopper sa Griego. Hopper. Hopper, ibig sabihin sa lugar natin. Hindi po sa irisan. Kasi tanong nila, Christ died in our place. Saan lugar? He died in our place, meaning tayo dapat ang mamatay, pero kinuha ni Kristo ang lugar na yon. Yun ang word na for. Substitutionary death.
And that is the standard of our love para sa kapwa natin mananampalataya. Just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Ito yung conclusion nun. An offering, ibig sabihin, ito yung mga, you bring up an offering, speaking literally sa mga animal sacrifices sa Old Testament, kung saan dadalhin mo yun to offer, and then sacrifice, ito po yung mamamatay. Ito yung mamamatay. Ito yung kailangan patayin nila in order to cover the sin of the one offering this animal. So, sabi po, an offering and a sacrifice, ginawa ito ni Kristo to God. So, yung sacrifice, yung offering na ito, hindi po niya ginawa ito sa atin. Ginawa niya ito sa Diyos. So, the ultimate audience sa sacrifice ni Kristo na ito ay walang iba kundi ang God, the Father. At sabi po, as a fragrant aroma. Fragrant aroma, ibig sabihin, ay yung sacrifice, yung offering na yon, ay it is perfect, complete. Kaya ang Diyos, He was pleased, satisfied, and accepted the sacrifice. So, yun, dito in referring sa action natin na walking in love, our ultimate audience is God. So when we say I love you, sabi natin sa kapwa nating mananampalataya, make sure that that is true. Kasi, ang audience doon, hindi yung kinakausap mo, kundi ang Diyos. Kaya ang hirap magbitaw ng mga salita na hindi totoo. Ang hirap sabihin na I'm doing this because of love, while in fact, yung motivation natin ay hindi pag-ibig. Kasi our audience is God. At siya yung tatanggap at siya yung magsasabi kung yung offering natin na yun, yung sacrifice natin na yun, ay totoo nanggaling sa pag-ibig. Kaya imitating God, mga kapatid, una, we imitate Him as beloved children and gaya yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Kaya nawa, may God continue to help us and enable us para magawa natin ang mga ito. Father, we thank you sa inyong mga salita at dalangin po namin na yung mga salita ay siyang maiwan sa aming mga isipan at nawa po Ama ay maipamuhay po namin sa buhay namin bilang isang mananampalataya sa pang-araw-araw na mamumuhay. Kayo po ang maluwalhati at mapuri sa umagang ito. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so